Hi guys, so welcome to my YouTube channel no. So may problema pala tayo ngayon guys kasi yung GCash account natin hindi po mabubuksan. So naka-on hold po yung GCash natin guys. Ipapakita ko sa inyo guys yung GCash account ko. So ito, wait. So ipapakita ko sa inyo yung GCash account ko guys. Your account is on hold. So ayun yung problema natin ngayon no. Dapat masolusyonan natin ito guys, yung your account is on hold. We need to take another look at your account. We'll be needing additional document from you. So kailangan natin magpasa ng document para mabalik yung GCash natin na naka-on hold. So ayun yung gagawin natin. Paano ba natin i-fix o masolusyonan itong problema natin ngayon na naka-on hold yung GCash account natin. So sana sabayan nyo ako sa video ko na ipapakita ko sa inyo guys paano ito ma-fix tong problema na to. So ang gagawin lang natin guys no, punta tayo sa submit document. Siyempre dyan tayo magpunta. Ayun, para malinawan natin guys at masabta na to, maintindihan natin yung i-translate natin sa Tagalog to guys. Tapos click natin ang Pilipino. Ayan. So nakalagay dito guys, on hold ang GCash account ko. Paano ko ito mabuksan? Kung may lumabas na prompt na nagsabing your account is on hold, posibleng dahil ito sa mga sumunod. So ito guys, non-verification. Non-verification ibig sabihin kung ang GCash basic account mo ay hindi fully verified sa loob ng 12 buwan, magiging deactivated ito. Maling impormasyon. Ang impormasyon o dokumentong binigay mo para sa verification ay posibleng hindi totoo, hindi tama. Illegal na paggamit. Ang account mo ay posibleng sangkot sa illegal na activity o suspicious na transaction o baka ginamit ng hindi autorisadong tao. Legal orders. Posibleng may natanggap na utos GCash sa gobyerno o korte para i-hold ang account mo. Inactive na wallet. Kung walang transaction o walang laman ang GCash wallet mo sa loob ng 6 na buwan, ito ay itinuturing na inactive. Mga dapat gawin natin guys kung ang GCash natin is naka-on hold. I-check kung nakatanggap ka ng email, tingnan ng inbox spam, yun guys. So hindi tayo nakatanggap ng email o text galing sa GCash guys. So dito tayo sa i-check ang verification. So wala tayong natanggap guys no. So dito tayo sa mag-chat with Gigi para karagdagang tulong. So i-chat natin si Gigi guys. So ang gagawin lang natin, kung hindi ka nakatanggap ng Sims email at chat with Gigi, ay type ang account on hold para matulong ka i-check ang iyong account, ihanda ang sumusunod requirements. So i-chat na to si Gigi guys. Dito guys, nandito na tayo. So wala tayo natanggap na message or email ni GCash guys. So ang gagawin natin, doon tayo sa pangatlo no, na need natin gawin kasi kaya natin gawin. So i-type lang natin dito guys, my GCash is on hold. My GCash. So i-type lang natin dyan guys, my GCash is on hold. So dito guys, please click show form to continue. So dito guys, to get started, i-click lang natin yan, show form. Kailangan fill up pa natin dito guys. So dito guys, please ensure the accuracy. So GCash registered name, legal registered mobile number, tapos GCash registered email. So ayun, ilagay lang natin dyan guys. Pag nalagay na niyo guys ang GCash registered name, GCash registered mobile number at saka GCash registered email, click natin ang send. Magre-reply po yan si Gigi guys. So ito yung chat ni
GG guys. Hi Jim, your account was disabled and required for your review. So you need to magpasa kog ID guys. Kailangan ako valid ID, passport, driver license, selfie with ID, selfie with your SIM, or screenshot of your SIM settings to prove ownership of the SIM. Do you have ready? So click natin ang yes. So ito yung mga kailangan natin guys, no? Please upload of one the following national ID. So kailangan nato mag-upload og isa ka ID dito guys. National ID, passport, Pag-ibig Loyalty Plus, driver license, Philippine Postal ID, PRC ID, UMI Disease ID. Please upload a valid ID files. So mag-upload tayo ng valid ID guys, no? Click lang natin ang select file, tapos select file, click natin.